What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit hindi alam ng mga babae kung ano ba talaga ang gusto nila sa isang lalaki. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I'm currently uploading videos about dating and relationships, mainly about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto mong maka-attract ng isang feminine na babae, yung loyal, loving, supportive, na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculinity when it comes to dealing with women. And sakto, andun ako sa journey na yun to be my best masculine version of myself dahil yung mga sinishare ko dito sa mga videos or sa channel ko is mainly about my knowledge na nakukuha ko on my experiences and sa mga natutunan ko as I go through my life. So, kung ikaw ay interesado at gusto mo rin ma-achieve ang best masculine version of yourself when it comes to dating and relationships, then you might want to subscribe to my channel dahil almost daily and weekly nag-upload ako ng videos dito. So, back to the topic. So, bakit ba hindi alam ng mga babae kung ano ang gusto nila sa isang lalaki? So, sinasabi ko yon hindi para i-judge sila. Okay? Hindi ko sinasabi ito para i-judge ang mga babae. It is just their biology. Biology meaning yun yung ganun sila pinogram. Okay, nasa DNA na nila yon. So, ganito kasi yon. There's a big difference or big disconnect between their mind and their body when it comes to sexual attraction. So, tingnan mo. Tanungin mo yung babae kung ano yung gusto niya sa isang lalaki. Bibigyan ka niya ng usual na listahan nila. Mabait, responsable, respectful, caring, gentleman, o kung ano-ano pa. Okay? Kapag tumingin ka sa social media, meron mga sila mga standards na, alam mo yun, bibigyan ka nila ng listahan na kung tiisip mo, logically correct naman talaga. Pero deep down, her body does not respond to that list. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong maniniwala sa mga standards na sinasabi sa inyo ng babae sa social media o kung saan man. Okay? Usually kasi ang ibibigay nilang listahan sa inyo, yung logically correct. Okay? Na approved by the society. Okay? Pero kasi kung tinignan mo, marami pa rin naman babae yung mga na fall sa mga bad boy. Kasi alam kong ginawa mo na lahat yan eh. Ginawa mo na maging mabait, ginawa mo na maging responsable, maging respectful, maging caring, maging gentleman. Pero bakit ganun? Wala ka pa rin girlfriend ngayon. Single ka pa rin ngayon. 'Di ba? So, ang dami nang naging mabait at gentleman sa kanila, pero ginawa lang nilang kaibigan. So, because attraction does not start in their conscious logical mind. It starts in their subconscious. So, her body reacts first before her mind even thinks. May mafe-feel muna sila sa'yo before nila hanapin yung logical reason kung bakit. So, nagets nyo ba yon? So, makaramdam muna siya sa'yo ng sexual attraction before niya hanapin yung logical reason kung bakit. Okay, ito yung tinatawag na lang, may something sa guy na to eh. May something sa'yo. Okay, may something sa'yo kahit hindi ka nila type, pero parang gusto ka nilang nakakasama. Hindi ka pasok sa standards nila, pero parang meron silang nafe-feel inside sa'yo. Yun yung tinatawag na something. Kasi pag tinanong mo yung isang, yun kasi madalas na sinasabi ng mga babae na, ba't mo ba nagustuhan tong lalaking to? Kasi may something siya. Okay? So, yun yung something na yun. So, merong research na ginawa yung mga Canadian scientists or Canadian researchers and gumawa sila ng isang experiment. Okay? Ito, sobrang lupit nitong experiment na to. Makinig kayo. So, dun sa experiment na yon, women were shown different kinds of sexual stimulating pictures. Okay? Merong slideshow na mga media pictures na ipapakita sa mga babae. Ngayon, meron silang dalawang device na kinabit o binigay sa babaeng sa mga sa mga babaeng nila. Tawag doon, tawag sa mga kalimutan ko yung tawag sa test object. Hindi naman test objects, yung mga test persons. Basta yun, sa mga babae, okay? Meron silang ginamit na dalawang devices to measure, para mag-measure ng data. So, una, nagbigay sila ng button, okay? Nagbigay sila ng button na pipindutin ng babae kapag
Pag nakita ng babae yung isang picture o isang media and sa tingin niya is arousing para sa kanya. Okay? So, they will push that button when they consciously found an image arousing. So, yun yung unang device. Yung pangalawang device is merong mechanism na kinabit sa genitalia nila. Okay, yung genitalia yung dun sa nilang, alam nyo na, sa private area nila that measures engorgement indicating when an image triggered physiological sexual arousal. Okay? So, doon mini-measure kung kung nawiwet o tinitigasan ba yung Hindi naman tinitigan. Pero tinitigan. Basta pag lumalaki yung alam mo yun, pag na-arouse yung genitalia nila. So, dalawang device, isang button na ipipress nila kapag sa tingin nila is sexually arousing yung isang image o isang media na pinapanood nila, and isang mechanism na nakakabit sa genitalia nila to measure kung na-arouse ba yung genitalia nila. So, ang resulta, their body would send signals that they are turned on physically kahit hindi nila pinipindot yung button. Okay? So, meaning, kahit sinasabi nila na hindi nila type yung isang lalaki, is baliktad yung sinasabi ng katawan nila. Their body was already saying na kahit hindi nila type yung lalaki, is merong something about him that feels exciting. So, di ba, ang bangis? So, nakita nyo, may complete disconnect on how the conscious logical mind of a woman responds to a man compared on how her body feels. And tandaan nyo, women are loyal to their feelings, to their emotions. Okay? What real for them is how they feel at the moment. So, kung mas lamang ang feelings ng babae, mas emotional sila. So, feeling nila, so sa isip nila, mas lamang sa kanila yung nararamdaman nila compared sa logical. Kaya minsan, ang hirap intindihin ng mga babae kung naniniwala ka sa mga sinasabi nila. That's why you cannot take every word of a woman as a permanent truth. Kasi usually, sinasabi na lang nila yung mga bagay na yon depende sa nararamdaman nila. Their truth and loyalty are based on their feelings. Alright? Depende sa nararamdaman nila sa present moment. So, mas importante na malaman o mas importante na tignan o i-observe o mas bigyan natin pansin yung nafe-feel nila sa'yo instead of kung ano yung sinasabi nilang gusto nila. So, mas importante kung ano yung nafe-feel niya pag nakikita ka, kapag nakakasama ka niya, o pag nakakausap ka niya. Don't overanalyze her words. Don't overanalyze her standards. Don't give a fuck about sa mga type niya. Okay? Observe her actions and energy towards you. Because again, may mararamdaman muna sa'yo yung babae before niya hanapin yung logical reason kung bakit. Kasi meron silang bagay na nararamdaman sa loob nila na hindi nila maintindihan. So, ang gagawin nila, pupunta na sila sa logical mind nila na, bakit ko ba nagugustuhan tong lalaking nito? Doon na sila ngayon maglilista. Okay? In order for them to, to back up. Para ma-back upan yung nafe-feel nila sa'yo. Doon na sila hahanap ng logical reasons kung bakit. Okay? So, panoorin mo yung, kapag magkasama kayo ng babae, huwag mo agad i-reject yung sarili mo. That's why don't reject yourself. Okay? Kahit sa feeling mo, hindi ka, kahit sinabi niya na hindi ka pasok sa standards niya, huwag kang maniniwala doon kasi alam mo naman yun na pwedeng magbago yun. Yung sinabi niya na yun is based on her mood, based on her feelings, at pwede pabago-bago ang emotions ng babae, ang moods and feelings nila. So, panoorin mo yung body language niya sa'yo, yung tono ng boses niya sa'yo, and her responsiveness sa'yo. Pwedeng sabihin ng babae na hindi kanya gusto pero reply pa rin siya ng reply sa'yo. Pwedeng sabihin ng babae na hindi kanya type pero gusto kanyang nakakadate o nakakasama in person. Okay? So, panoorin mo yung body language, yung tono ng boses niya, how she reciprocates her energy towards you. Okay? Because attraction won't come from what she says,
but from what she feels when she's around you. Kapag grounded, relaxed, at confident ka, she feels safe to surrender to her feminine and submit to you. That's why it is really important to know the primal attraction triggers of women so you can naturally attract or turn on their biological attraction triggers to keep them obsessed with you. Yan yung malalaman mo inside the Man Cave, a group coaching community na ginawa ko to help you transform from a torpe, insecure, nice guy into a confident, masculine gentleman so you will have the leverage and control sa dating and relationships mo. Dito malalaman mo yung step-by-step process ko kung paano ka magpupursue ng babaeng gusto mo nang hindi ka naghahabol. Kung naghahanap ka ng group coaching community about dating and masculinity, check mo yung link sa description box or sa bio ko and I'll see you on the inside. Let's go!